Ang talambuhay at pamana ni Ike Lozada, ang dambuhalang DJ ng showbiz sa kasaysayan ng industriya ng libangan sa Pilipinas. May mga pangalang hindi lamang sumikat kundi naging bahagi ng paghubog sa karera ng iba pang mga bituin. Isa sa mga natatanging personalidad na ito ay si Enrique Ike Lozada, isang pangalang naging kasing kahulugan ng katatawanan, pagiging maimpluwensya sa radyo at isang presensyang hindi malilimutan sa pelikula at telebisyon. Higit sa kanyang pisikal na laki na naging dahilan ng kanyang bantog na palayaw na dambuhalang DJ, si Lozada ay isang higante sa kanyang larangan, isang komedyante, host, aktor at tagahubog ng mga bituin na ang kontribusyon ay nananatiling nakaukit sa alaala ng ginintuang panahon ng Philippine showbiz. Ang kanyang buhay ay isang salaysay ng pangarap, tagumpay at isang ligasyang patuloy na nagbibigay inspirasyon. Kabanata 1, mga unang taon at pagsibol ng pangarap. Isinilang si Ike Lozada sa isang pamilyang nagbigay daan sa kanyang formal na edukasyon sa mga kilalang institusyon. Ang kanyang pundasyon sa pag-aaral ay nagsimula sa Ateneo de Manila University, kung saan niya tinapos ang kanyang elementarya. Pagdating ng high school, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Adamson University, isang paaralang magiging saksi rin sa kanyang mga unang hakbang sa kolehiyo. Sa Adamson University, kinuha ni Lozada ang kursong Bachelor of Arts. Dito umabot siya hanggang sa 3 taon bago tuluyang huminto sa pag-aaral upang bigyang daan ang isang umuusbong na pagnanasa para sa siningang pagtatanghal. Bagamat hindi niya natapos ang kanyang formal na degree, ang kanyang mga karanasan sa loob at labas ng akademya ay humubog sa kanyang karakter at naghanda sa kanya para sa isang buhay sa ilalim ng mga ilaw ng entablado. Bago pa man siya makilala ng publiko, ang hilig ni Lozada sa pag-aaliw ay nahasa na sa loob ng kanilang tahanan. Sa kanyang kabataan, madalas siyang maging sentro ng kasiyahan sa mga pagtitipon ng pamilya, kung saan ang kanyang likas na talento sa pag-awit at pagpapatawa ay unang namukadkad. Ang kanyang kumpiyansa sa sarili at likas na lakas ng loob ang naging puhunan niya upang subukan ang kanyang kapalaran sa mas malalaking entablado. Sumali siya sa iba't ibang amateur singing contests at mga palatuntunan sa radyo, mga larangang nagsilbing kanyang unang pagsasanay sa harap ng mikropono at madla. Isang interesanteng katotohanan sa kanyang buhay ay ang kanyang orihinal na pangarap. Ayon sa mga ulat, ang unang ambisyon ni Lozada ay ang maging isang tanyag na manunulat. Subalit, tila may ibang landas na inilaan para sa kanya ang tadhana. Isang landas na hindi gagabayan ng pluma at papel, kundi ng kanyang boses, karisma, at natatanging presensya na hahantong sa puso ng masa. Kabanata 2, ang pagdiskubre at pagsikat sa pelikula. Ang kanyang pagiging aktibo sa mga programa sa radyo ang naging tulay upang matuklasan ang kanyang potensyal. Sa isa sa kanyang mga paglabas, napansin siya ni Dr. Jose Perez, ang respetadong may-ari ng Sampaguita Pictures, isa sa mga pinakamalaking film studio nung panahong iyon. Nakita ni Dr. Perez kay Lozada ang isang kakaibang karisma na maaaring magbigay ng bagong kulay sa industriya ng pelikula. Binigyan siya ng pagkakataong lumabas sa maliliit na papel sa mga pelikula ng studio. Isang karaniwang panimula para sa mga baguhang artista. Ang kanyang unang markadong pagganap ay sa pelikulang Sons of the Low-Waist Gang noong 1967, kung saan nabigyan siya ng mas malaking papel na nagpakilala sa kanyang kakayahan bilang isang komedyante. Matapos nito, naging regular na siyang bahagi ng mga pelikula ng Stars 68, ang grupo ng mga kabataang bituin na inilunsad ng Sampaguita Pictures. Mula sa huling bahagi ng dekada 60 hanggang sa kalagitnaan ng dekada 70, naging abala si Lozada sa paggawa ng pelikula. Ang kanyang karera sa pinilakang tabing ay sumaklaw sa halos 3 dekada, kung saan nakasama niya ang mga pinakamalalaking pangalan sa industriya. Noong 1968, sunod-sunod ang kanyang mga proyekto, kabilang ang The More I See You, Talents Unlimited, Sandwich Shindig, at Junior Corsillo. Sa sumunod na taon, 1969, lumabas siya sa mga pelikulang Batang Palengke, Obladi, Oblada, Banda 24, at Ang Kawatan. Sa pagpasok ng dekada 70, lalo pang lumawak ang kanyang filmography. Noong 1970, naging bahagi siya ng Young Love, For You, Mama, Your Love, at Nora in Wonderland. Sinundan ito ng mga pelikulang Pen Pen, Take It Easy, My Dear,
Young Lovers at Teenage Senyorita noong 1971. Sa taong 1972, kabilang sa kanyang mga ginawa ang Jesus Christ Superstar, Don't Ever Say Goodbye, at Unang Tibok ng Puso. Ang kanyang versatility bilang aktor ay lalong nakita noong 1973 sa mga pelikulang may iba't ibang tema tulad ng Tsismosang Tindera, Buhay sa Bukid, Manang Biday sa Maynila, Jezebel, at ang iconic na Darna and the Giants. Noong 1974, ipinakita niya muli ang kanyang husay sa Superman, Ang Bituin at Araw, at King Kayam and I. Ang mga ito ay ilan lamang sa mahabang listahan ng mga pelikulang nagpatunay sa kanyang katatagan at popularidad sa industriya. Kabanata 3, ang arkitekto ng mga tambalan. Higit sa kanyang sariling karera bilang aktor, ang isa sa pinakamahalagang pamana ni Ike Losada ay ang kanyang papel bilang isang kingmaker o tagahubog ng mga bituin. Ang kanyang impluensya, lalo na sa radyo, ay naging instrumento sa pagbuo at pagpapasikat ng ilan sa mga pinakamalalaking love team sa kasaysayan ng showbiz. Ang pagsilang ng Guy and Pip, ang tambalan ni Nora Aunor at Tirso Cruz ikatlo, na mas kilala bilang Guy and Pip, ay isa sa mga pinakamatagumpay na love team sa Pilipinas. Si Ike Losada, ang isa sa mga pangunahing arkitekto sa likod ng kanilang pagsasama. Bilang isang malapit na kaibigan ni Tirso Cruz ikatlo, naisip ni Losada na ang pagtatambal ng aktor sa sumisikat na si Nora Aunor ay isang epektibong gimmick upang lalong mapalakas ang karera ng kanyang kaibigan. Gamit ang kanyang malawak na impluensya bilang isang DJ, walang sawa niyang itinaguyod ang tambalang Guy and Pip sa kanyang programa sa radyo. Kasama ang iba pang tanyag na radio announcer noong panahong iyon, tulad ni na German Kuya Germs Moreno at Inday Badiday at Tilods. Binuo nila ang isang matatag na kampanya sa Himpapawid. Ang kanilang pinagsama-samang lakas bilang mga personalidad sa radyo ay lumikha ng isang malawakang kilig at paghanga para sa Guy and Pip na nagresulta sa isang phenomenal na pagsikat na tumatak sa isang buong henerasyon. Ang pagbibinyag sa precious na bituin. Bukod sa Guy and Pip, naging malapit din si Losada sa isa pang reyna ng pelikulang Pilipino, si Vilma Santos. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagbunga ng isa sa mga pinakakilalang palayaw sa showbiz. Si Losada ang unang nagbansag kay Vilma Santos ng Precious. Marahil, sa paningin ng komedyante, ang aktres ay tulad ng isang mamahaling hiyas, isang kristal na may angking kinang at halaga. Hindi lamang sa pagbibigay ng palayaw natapos ang kanyang suporta. Ginamit din ni Losada ang kanyang plataforma upang itaguyod ang karera ni Vilma. Sa bawat balita at anunsyo na kanyang ginagawa sa radyo at telebisyon, palagi niyang binabanggit ang kanyang nag-iisang Precious. Ang patuloy na pagbanggit na ito ay nakatulong ng malaki sa pagpapatibay ng popularidad ni Vilma Santos at ng kanyang tambalan noon kay Edgar Mortis. Ang kanyang suporta ay isang patunay ng kanyang pagiging mapagbigay at ng kanyang matalas na mata sa potensyal ng isang bituin. Kabanata 4, paghahari sa radyo at telebisyon. Habang abala sa paggawa ng pelikula, ang tunay na kaharian ni Ike Losada ay nasa Himpapawid. Sa radyo, siya ay kinilala bilang ang dambuhalang DJ ng estasyong DWA. Ang kanyang malaki at masayang boses, na sinamahan ng kanyang nakakaaliw na personalidad, ay naging paborito ng mga tagapakinig. Ang kanyang programa ay hindi lamang naghahatid ng musika, kundi pati na rin ng mga balita sa showbiz at nakakatuwang komentaryo na naging dahilan upang mas lalo siyang makilala at mahalin ng mamamayan. Ang kanyang tagumpay sa radyo ay natural na umabot sa telebisyon. Siya ay naging isang pamilyar na mukha sa iba't ibang programa. Ang isa sa kanyang matagumpay na palabas ay ang Big Ike's Happening, isang musical variety show na tumagal sa ere mula 1,900 at 73 hanggang 1,984. Ang mahabang panahong ito ay patunay ng kanyang matatag na koneksyon sa mga manonood. Bukod sa kanyang sariling programa, naging bahagi rin siya ng maraming iconic na palabas sa telebisyon. Kabilang dito ang Superstar, kasama si Nora Aunor, GMA Super Show, kasama si Kuya Germs, Talents Unlimited, Young Love, Sweet Love, That's Entertainment, Good Morning Showbiz, at Lunch Date. Ang kanyang presensya sa mga programang ito
bilang host man o regular na panauhin, ay laging nagdadala ng saya at sigla. Idagdag pa rito, napatunayan din niya ang kanyang talino nang minsan siyang maging kampiyon sa sikat na patimpalak na student canteen. Hindi lamang siya isang tagapagbigay aliw sa harap ng kamera. Pumasok din siya sa larangan ng produksyon at nakapag-produce ng ilang programa sa telebisyon na nagpapakita ng kanyang malawak na kaalaman at pagmamahal sa industriya. Kabanata 5, ang personal na buhay sa likod ng kamera. Sa kabila ng kanyang katanyagan, si Ike Lozada ay nanatiling isang simpleng tao sa likod ng kamera. Hindi siya maselan sa pagkain, isang katangi ang makikita sa kanyang pangangatawan. Kabilang sa kanyang mga paboritong pagkain ang mga sariwang lamang dagat tulad ng alimango, talaba at sugpo. Mahilig din siya sa mga pagkaing kanluranin tulad ng hamburger at pizza. Sa kanyang mga bakanteng oras, ang kanyang mga libangan ay sumasalamin sa kanyang masayahing personalidad. Mahilig siyang lumangoy, magdisko at manood ng sine. Subalit, ang kanyang pinakapaboritong gawin ay ang matulog ng mahabang oras. Bagamat ito ay isang paraan ng pagpapahinga mula sa kanyang abalang schedule, ito rin ay sinasabing isa sa mga salik na nag-ambag sa kanyang patuloy na pagbigat ng timbang. Batid ang kahalagahan ng kalusugan, nagsagawa rin si Lozada ng ilang ehersisyo upang mapanatili ang kanyang katawan. Gayunpaman, sa harap ng kanyang pamumuhay at genetika, ang mga ito ay tila hindi naging sapat upang labanan ang mga panganib na kaakibat ng kanyang kondisyon. Kabanata 6, ang huling kabanata at pamana noong 8 ng Marso, 1975. Ang industriya ng showbiz ay nagulantang sa malungkot na balita. Sa edad na 51, si Ike Lozada ay binawian ng buhay. Ang sanhi ng kanyang biglaang pagpanaw ay isang matinding atake sa puso, massive heart attack. Ang kanyang mabigat na timbang ay naging malaking salik na nagdulot ng pagtaas ng kanyang presyon. Nakalaunan ay humantong sa trahedya. Ang pagkawala ni Ike Lozada ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa industriya. Siya ay higit pa sa isang komedyanteng may malaking pangangatawan. Siya ay isang institusyon, isang talentadong host, isang maimpluwensyang DJ, isang produktibong aktor at isang mapagbigay na kaibigan na naging tulay sa tagumpay ng iba. Ang kanyang palayaw na dambuhalang DJ ay naging isang angkop na paglalarawan hindi lamang sa kanyang pisikal na anyo, kundi pati na rin sa laki ng kanyang puso at sa higanteng impluwensyang iniwan niya. Mula sa pagpapasaya sa milyon-milyong Pilipino sa pamamagitan ng radyo, telebisyon at pelikula, hanggang sa pagiging instrumental sa pagbuo ng mga karera ng ilan sa mga pinakamalaking bituin sa bansa. Ang pamana ni Ike Lozada ay mananatiling buhay, isang paalala na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa lawak ng positibong epekto na iniiwan sa buhay ng iba.